Joshua, salamat sa pagtulong mo, ah. Kung wala ka, baka kung napala na si Inay. Siya nga pala, kamusta na yung pakikipag-usap mo sa mga pulis? May balita na ba sa suspect? Wala pa. But I've already described the suspect to them, so patuloy pa rin daw ang search. Sino kaya yung lalaking yun? Bakit niya gustong patayin si Nerissa? Hindi ko din alam, Inay Josefina. Wala ko akong idea eh. Inay? Inay! Salamat naman sa Diyos at ligtas na kayo! Salamat naman sa Diyos at dumating kami sa oras. Naku, Nay, alam mo, kung hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko pag may nangyaring masama sa inyo. Hindi. Huwag mong sisisihin ang sarili mo. Isang tao lang ang dapat niyong sisihin kapag may nangyari sa akin. Ang lolo't Xianghe mo. Nay, baka naman nagkakamali lang kayo. Eh, kasi paano namang si Lolo ang nag-utos na ipapatay kayo? Yun mismo yung sabi nung taong nagtangka sa buhay ko. Na si Xianghe daw yung nag-utos sa kanya para ipapatay ako. Pero bakit naman sasabihin ng suspect kung sino nag-utos sa kanya? Tito Josefina's right. I know how to put you all my life. At alam kong hindi niya magagawa yon. Nay, hindi naman kasi tamang mag-conclude tayo sa mga bagay-bagay eh. Mahirap din naman pintang ng tao. Hindi niyo ako pinaniniwalaan. Anong tingin niyo? Nag-iimbento lang ako ng storya? Ako yung muntikan ng mamatay. Ako yung pinagtangkaan ng buhay. Ako ang biktima. Ako dapat kinakawaan niyo. Eh, kasi Nay... Minsan yan ang nagawang ipapatay ako. Kayang-kaya niyang gawin ulit yon. Anak, gagawin niyang lahat para lang hindi tayo magkasama. Mr. Chang, ano ba may paglilingkod ko? Nais ko sana namin kayo imbitahan sa presinto para sagutin ang reklamong sinampa sa inyo ni Nerissa. Anong reklamo? May nagtangka ho kasi pumatay sa kanya. At kayo ang itinuturong utak sa likod nito. Nagawa mo bang mabuti ang trabaho mo? Walang duda ho. Paniwalang-paniwala si Nerissa na si Xianghe ang nag-utos sa akin. Boss! Ano ginagawa nito dito? Bakit pa yan nakaupo dyan? Dapat nakakulong na yan!